Kabanata 8. Have a seat, Mr. Sandoval, I said while smiling to the man who is in front of me right now. Pansin ko ang mga tingin niyang tila sinusuri ang kabuuan ko. Maaring sa mga oras na ito ay hindi siya makapaniwalang magkakaharap kaming dalawa ngayon matapos ang ilang taon. So, you are here for? Pagsisimula kong sabi habang hindi nakatingin sa kanya. I'm here to have a partnership with Valderrama Hotelier, and since you are the CEO, I guess papayag ka. Kumbinsido niyang saad muli dahilan para magangat ako ng tingin at taasan ko siya ng kilay. Sandaling namutawi ang katahikan sa pagitan naming dalawa dahil hindi ako makapaniwala sa ipinapakita niyang kay-abangan ngayon, kaya naman bago pa ako ma-suffocate sa presensya niya ay nagsalita na ako ulit. Don't you think you are being overconfident, Mr. Sandoval? How can you be so sure na papayag ako sa partnership na gusto mo? Is your company even good to have your guts to say that? Baka naman mamaya ay bumagsak kami, dahil sa pagkakaalala ko, palpak ka sa lahat ng bagay. Nakataas kilay kong sabi ng hindi nakatingin sa kanya. Where have you been, Erem? Seryosong tanong niya na hindi ko inaasahan. Umakto na lang akong hindi narinig ang tanong niya saka na itinuon ang atensyon sa laptop para ipakita sa kanya ang design ng bagong building na itatayo namin. So as you can see Mr. Sandoval, here's my sample design for our upcoming project. Take a look at kung may suggestion ka, sabihin mo kaagad sa akin, seryoso at formal kung saad sabay balik ng tingin sa kanya. Saktong nagtama ang tingin naming dalawa na mabilis ko ring iniwasan. Hindi mo ba ako balak kumustahin muna, Erem? Talagang trabaho ba kaagad ang pag-uusapan natin? May iritasyon sa boses niyang tanong dahilan para taasan ko siya ng kilay. Mr. Sandoval, we're on a meeting at this time, hindi tayo nandito para magkamustahan dalawa, seryoso kong tugon sa kanya, at tsaka bakit kita ko kumustahin? Importanteng tao ka ba sa buhay ko? May sarkasmo sa boses kung saad muli. Nasaan ang lalaki mo? Galit na tanong niya dahilan para saman ko siya ng tingin. Ang lakas naman ng loob niyang magtanong ng ganoon sa akin gayong ngayon pa lang ulit kami nagkita after 5 years. Ang tagal na nang lumipas at hindi pa rin talaga siya nagbabago, mayabang pa rin at mapanghusga. Kaagad na sumidhi ang inis ko sa kanya dahil sa naging tanong nito pero dahil ayaw kong magpaapekto sa kanya, umakto akong walang pakialam kahit pa gusto ko na siyang itulak paalis ng opisina at huwawag nang ituloy ang meeting namin. You can leave my office now. Tapos na ang meeting natin. I declined your partnership offer Mr. Sandoval, may autoridad kong sabi. Bakit ayaw mo? Dahil ba ayaw ng lalaki mo at plano mo lang na paasahin ako? I fucking need this partnership, Erem. I need Valderrama Hotelier para maging CEO na ako. Galit na galit niyang sigaw sa akin. Ang kapal talaga ng mukha. Kung hindi sana ako ganito kausapin ay hindi naman aabot sa ganito ang lahat. I don't care, Lucas, leave my office now. Sigaw ko rin pabalik sa kanya, hindi ako makikipag-partnership sa inyo lalo na sa iyo. Segundang sabi ko. Tumawa siya ng malakas na may pang-aasar. Dahil ba ayaw ng lalaki mo ha, Erem? Akusa niya sa akin habang nanlikisik ang mata sa galit. Napailing na lang ako sa mga akusasyon niya. Oh come on Erem, tell me. Sino ang lalaki mo? Nakangising tanong niya ulit. Halatang gusto akong inisin at galitin pero sorry na lang siya dahil hindi na ako yung dating Erem na kilala niya. Hindi na ako basta-basta maapektuhan sa mga sasabihin niya. Akmang sasagutin ko na sana ang sinabi niya nang mapansin ko ang pagpasok ni Ferris sa opisina ko. Excuse me Ma'am Blythe, but EJV is on the line and he wants to speak with you. Okay, thank you Farah. Tugon ko sabay kuha at tapat ng telepono sa tenga ko na nakapatong lang din sa table ko. I'm busy da, Mommy, I miss you. Hindi ko na ituloy ang sasabihin sana sa pag-aakalang si Daddy ang nasa kabilang linya, dahil malungkot na boses ng anak ko na si Chana ang bumungad. Excuse me, sambit ko sa lalaking nakaupo sa harapan ko at tila kuryoso sa kung sino ang kausap ko. Alam kong nasa kalagitnaan ako ng meeting kay Lucas, pero tumawag ang anak ko na sa mga oras na ito ay alam kong malungkot. Yes baby, uuwi ako ng maaga and I'll cook your favorite dinner, saad kong muli sa kabilang linya habang nakatayo at nakapamaywang.
Hindi tuloy nakawala sa akin ang mapanuring tingin ulit ni Lucas sa akin. Yes baby, let me finish my work, Oka. Uuwi ako after this. Bye, I love you, sabi ko bago tuluyang binaba ang tawag. So unprofessional, Erem. We're on a meeting, tapos nakuha mong makipagharutan sa lalaki mo. Iritado niyang sabi nang makabalik ako sa upuan ko at binaliwala ko na lang ang kung anumang sinabi niya. Let's have another meeting next time Mr. Sandoval, you seem so irritated today. Walang buhay kung saad sa kanya habang nakaturo sa pintuan ng opisina ko. All along, I thought that fucking EJV is your relative but damn it. He's your other man at siya rin ang matandang lalaki na itinanggi mo noon sa akin. Pasigaw niyang sabi sabay hampas sa lamesa ko habang masama ang tingin sa akin. Pinakalma ko ang sarili ko bago gumanti ng tingin sa kanya. Hanggat maari ay ayaw ko siyang patulan pero sadyang sinasagad niya ang pasensya ko. Nakipagsukatan ako ng tingin sa kanya at kita ko sa mga mata niya ang labis na pagkainis at galit, bagay na hindi ko moari kung saan galing at ano ang pinanghuhugutan niya. Hindi ako nakipag-meeting sa iyo para panghimasukan ang personal kong buhay, Mr. Sandoval. My secretary will call you to reschedule our next meeting so now, leave my office, malumanay kong sabi sa kanya. Ako na ang unang pumutol sa tagisan ng tingin naming dalawa, dahil alam kong hindi naman matitinag ang lalaking ito at ipipilit ang kung ano man ang gusto niya. Pambihira talaga si Lucas kahit kailan. I felt so guilty back then when our baby died dahil sinisi ko ang sarili ko, na kung tutusin ay kasalanan mo naman talaga Erem. You cheated on me with that old man. Punong-puno ng galit niyang sabi sabay hampas muli sa lamesa ko dahilan para magulat ako ng sobra. I talked to my inner self to calm down and let my breath out. Alam kong darating ang araw na magkikita kaming dalawa ni Lucas kaya naman nangako ako sa sarili ko na hindi na ako matatakot sa kanya. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at nilabanan muli ang galit na tingin niya. Akala siguro niya ay masisindik ako sa kanya. We're not that close Lucas so stop acting like you know me. Stop accusing me without knowing everything. Huwag kang umasta na parang asawang niloko, leave my office now. Malakas kong sigaw habang nakaturo ang daliri sa pintuan ng opisina ko at hindi pinuputol ang masamang tingin sa kanya. 5 years had passed Erem but you can't erase the fact that I am your husband and you're my wife. So what you did 5 years ago was cheating. Niloko mo ako pwes tingnan mo kung ano ang kaya kong gawin dahil sa panloloko mo. Pasigaw niya ring tugon sa akin saka mabilis na nagmarcha palabas ng opisina ko at padabog na sinara ang pinto. Hindi ganitong pagbabalik ang inaasahan ko at mas lalong hindi ang tagpo naming dalawa ni Lucas ang gusto kong mangyari kaagad, pero mukhang tadhana ang may gustong magkita kami at buksan muli ang usapin tungkol sa nakaraan naming dalawa. He thought that my father is my other man, great. Itinuon ko ang natitirang oras ko sa trabaho, mula sa pag-check ng mga papeles at pagkilala sa mga empleyado ng kumpanya ni Dad. Hindi kasi lahat sa kanila ay aware na ako na ang bagong CEO ng kumpanya kaya minabuti kong ipakilala ang sarili ko. Kinalimutan ko ang kung anumang nangyari sa meeting namin ni Lucas, sa halip ay itinatak ko sa isip ko na hindi kami magkakaroon dalawa ng maayos na usapan kahit pa business partner na kami. I don't know what Lucas meant about his last words to me before he left my office, pero wala akong pakialam kung ano man yun dahil sa totoo lang ay naiinis ako sa kanya. Paano ko sasabihin sa kanya ang tungkol kay Chana kung ngayon pa lang, halos bagahan niya ako ng apoy sa sobrang inis niya. Malamang ay tatanungin ako ng anak ko pag-uwi tungkol sa ama, pero bahala na kung ano ang pwedeng ay dailan. Ayaw ko rin kasing umasa siya na makikilala kaagad ang ama. Tinapos ko lahat ng trabaho na mayroon ako para nang sa ganoon ay makauwi ako ng maaga, pero nang pababa na ako sa parking lot ay sakto namang nakita ko si Dad at Shana habang magkahawak ang kamay. Dad, masayang tawag ko ama nang makitang palapit na sila sa akin. Mommy, masayang salubong naman ni Shana sa akin sabay yakap ng pagpantayan ko ang tingin naming dalawa. Let's eat outside. Sweetie, saad ni Dad sabay halik sa pisngi ko nang makatayo ako habang karga si Chana. Okay Dad, how's my baby? Saan kayo galing ng grandpa mo? Tugon ko sabay tanong sa anak kong abala sa paglibot ng paningin niya sa paligid. Grandpa enrolled me on daycare,
Mommy at saka po nag-shopping kami ng gamit ko pang school, masayang sagot ni Chana. Wow! Are you happy naman ba? Tanong ko ulit sabay ayos ng seatbelt niya matapos ko siyang malupo sa gitna namin ni Dad. Yes Mom'll super happy. Mommy, nakausap mo na po ba si Daddy ko? Mabilis niyang tugon pero may kasunod na tanong dahilan para magkatinginan kami ni Daddy. Anak Chana, busy pa siya pero bukas try ni Mommy, okay? Alanganin kong sagot sabay tingin muli kay Dad. Don't try it Mommy, please do it po. I want to meet him para magkakilala na kami. Sabi niya pang muli sa nangungumbinsing boses. Minabuti ko na lang na hindi sagutin ang huling sinabi ni Chana dahil sa totoo lang ay hindi ko alam ang isasagot sa kanya. Mabuti na lang din talaga at natuon ang atensyon niya sa hawak na coloring book. Talagang persigido ang anak kong makilala at makita ang ama niya, pero hindi ko naman alam kung paano sasabihin kay Lucas ang tungkol sa kanya dahil siguradong mag-aaway lang ulit kaming dalawa kapag nag-usap kami. How's the meeting, sweetie? Tanong ni Dad na umagaw sa atensyon kung lumilipad na naman sa kung saan. Disaster Dad. Inis kong tugon nang maalala ang tungkol sa meeting namin ni Lucas. What happened? Kunot noong tanong ulit ni Dad habang seryoso ang tingin. He accused me that I cheated on him back then at akala niya si EJV ay other man ko. He's also mad because of the case that you filed against him years ago Dad. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang sinabi niyang sugar daddy kita. Kalmado kong kwento kay Dad pero ang totoo ay naiinis ako. Hindi ko pa nakakalimutan ang mga nasabi niya kanina. Dahil narating na namin ang restaurant kung saan kami kakain ay napunta ang usapan namin ni Dad sa ibang bagay, kaya naman nagpapasalamat ako dahil pansin ko ang pagkunot ng noo niya lalo nang sabihin kong inakusahan ako ni Lucas na kabit ko siya. Matapos naming kumain ay nag-aya ng umuwi kaagad si Chana dahil inaantok na, kaya naman nang makarating kami sa bahay ay mabilis siyang naglinis ng katawan at nagtungo sa kwarto. Sandali kong inisikaso ang anak bago bumabang muli sa sala kung saan naabutan ko si Dad na umiinom ng tsaa, kaya naman mabilis ko siyang dinaluhan at nagtanong ng ilang bagay tungkol sa kumpanya. Tell me if that man did something bad to you. Good night sweetie. Sambit niya sabay halik sa noo ko nang magpaalam siyang magpapahinga na. Kinabukasan ay maaga akong nagising kaya maaga rin akong nag-asikaso para pumasok sa opisina, pero hindi ko alam kung masyado ba akong maaga para pagtinginan ng mga empleyado na ipinagtataka ko. Dagdag, fair what's happening? Kunot noong tanong ko sa sekretarya ko na mukhang inaabangan ang pagdating ko. Good morning, Miss Blythe, seryoso niyang bati sabay lapag sa tablet na hawak sa ibabaw ng office table ko. I don't know why and how ma'am, but those photos are circulating on the internet. Mabilis niyang saad dahilan para tingnan ko ang mga pictures na nasa tablet niya. Mga kuhang litrato namin nila Dad at Chana kagabi mula sa malayo kung saan kami kumain ng dinner. Gusto ko na sanang matawa dahil wala naman akong ibang makitang mali sa mga pictures namin, hanggang sa nakita at nabasa ko ang title ng article na sinasabi ni Ferrer na kumakalat ngayon sa social media. Wife of famous Lucas Sandoval is back after gone for 5 years. But she is spotted being with a kid and rumored sugar daddy, known as EJV, the owner of Valderrama Hotelier. So it's really true that she cheated on her husband. Tila umakyat lahat ng dugo sa ulo ko dahil sa nabasa na nasisiguro kong si Lucas ang may pukana, kaya naman nagmadali akong lumabas ng opisina ko para sugurin siya. Hindi ako makapapayag na idamay niya si Dad sa galit niya lalo na ang anak ko. Humanda ka sa akin Lucas. Nang makarating ako sa kumpanya ni Lucas ay kaagad akong nagdiretso kung nasaan ang opisina niya. Binaliwala ko ang mga mapanghusgang tingin sa akin ng mga nakakasalubong ko. Sigurado akong dahil sa article na lumabas kaya pinagtitinginan ako. Wala akong panahon para pansinin sila dahil sa mga oras na ito, gusto ko lang namang saktan si Lucas sa paraang gusto ko. Excuse me, gusto kong makausap si Lucas Sandoval. Tell him that Aaron Blythe Valderrama is here. Saad ko sa babaeng sumalubong sa akin paglabas ko ng elevator na sa tingin ko ay ang sekretary niya. I'm sorry ma'am pero kaaalis lang po niya, nag-aalala niyang tugon sa akin. Call him at sabihin mong naghihintay ako, iritado kong sambit muli. Alam kong hindi dapat ganito ang maging trato ko sa babae, pero sobra ang galit na nararamdaman ko sa mga oras na ito kaya hindi ko mapigil ang emosyong nararamdaman.
I'm really sorry ma, pero hindi ko po matawagan si Mr. Sandoval, he's on his way to Laguna para po sa isang meeting. I was about to call your secretary to say something, but since you're here ma'am, I will tell it personally po, Mr. Lucas Sandoval wants to have a dinner meeting with you together with his parents, formal na sabi ng sekretarya. Dahil sa sinabing iyon ng secretary ay may nabuo akong ideya sa isip ko kung paano makakabawi sa kawalang hiyaan na ginawa niya, lalo pa akong ginanahan ng mabanggit nitong kasama ang mga magulang ni Lucas sa dinner meeting. I think that dinner is the best opportunity for me para masabi ko lahat ng galit na matagal ko nang inipon. Hindi ko gusto ang ideyang pumasok sa isip ko pero dahil sa ginawa ni Lucas, dinamay niya si Dad at Clara, Leon ang hindi ko pwedeng palagpasin. I guess oras na para pasabugan ang bombang matagal ko nang tinatago. What for? Iritado ko kunwaring tanong sa kanya. To formally ask and convince you about the partnership of your companies ma'am, not anggo niyang tugon. Okay, tell him I am coming, kaagad kong tugon. Ma'am, Mr. Sandoval also told me to tell you that you should come with the EJV, saad muli ng sekretarya. Hindi ko tuloy naiwasang mapataas ng kilay dahil mukhang iba ang gustong mangyari ni Lucas sa dinner meeting mamaya, pues tingnan lang namin dalawa kung matuwa siya sa mga sasabihin ko. Kaagad rin akong bumalik sa opisina ko matapos makipag-usap sa sekretarya at sabihing darating kami mamaya sa dinner meeting. Hindi ako sigurado sa kung ano ang mangyayari pero ganado akong harapin sila, lalo na ang mommy ni Lucas na maraming kasalanan sa akin. Dad called me when lunchtime came at ramdam ko ang sobrang galit niya dahil nabasa niya ang article patungkol sa aming dalawa. I calmed him down dahil base sa tono ng boses niya ay parang gusto niyang ilibing ng buhay si Lucas. I also told him about the dinner meeting pero ayaw niyang magpunta kung hindi ko lang sinabi ang plano ko. Ayaw niya sa gagawin ko dahil baka ako raw ang maapektuhan sa huli kaya naman ipinaintindi ko sa kanyang kaya ko naman. The article is still circulating on social media kaya naman nakakatanggap na ako ng samot-saring bash mula sa mga tao. Pinagsawalang bahala ko lang ang lahat dahil hindi ko kailangang magpaliwanag sa lahat lalo na kung sa isang panig lang sila naniniwala. Imbes nga na malungkot ay natatawa pa ako dahil sa nangyayari, layong tipong 2 araw pa lang ako sa Pilipinas ay may isyu kaagad akong kinakaharap. Nang matapos na ang oras ng trabaho ay umuwi ako sandali para magayos at magbihis at nang tuluyan na nga akong matapos ay sakto namang narinig ko ang pagkatok at tawag sa akin ni Dad. I wore a simple black fitted dress na pinatungan ko ng white blazer and paired with black heels sandals. Kontento na ako sa simpleng ayos lang dahil gusto ko palaging maging komportable sa mga sinusuot ko. Tahimik lang kaming dalawa ni Dad buong biyahe papunta sa restaurant. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya sa mga oras na ito pero isa lang ang nasisiguro ko nag-aalala siya para sa akin. We arrived late at the restaurant dahil sinadya ko talagang magpahuli sa oras na napag-usapan. Gusto ko kasing makita ang magiging reaksyon nila kapag nakita ako. Are you sure about this, Erin? Nagdadalawang tanong ni Dad nang kumapit ako sa braso niya habang tinatahak namin ang daan papunta sa VIP seat na nakahanda para sa amin. Yes Dad, mabilis kong tugon saka siya ginawaran ng ngiti. I hate the fact that you want me to act as your sugar daddy in front of them. Kunong noong saad muli ni Dad na ikinatawa ko naman. The manager assisted us until we're near to reach the VIP table at mula sa malayo ay tanaw ko ang pamilyang minsan na nagkulong at nagkontrol sa buhay ko. I see how Attorney Amanda laughed and smiled like she has never done something wrong to me. Ang babaeng naging punot dulo ng paghihirap ko si Attorney Amanda. Nakasakay na siya sa wheelchair at malayong-malayo na ang itsura niya kumpara sa noon. Bakas ang sakit sa katawan at itsura niya pero gayon pa man ay hindi pa rin nawawala ang pagiging sophisticado niya. Oh they're here, gulat na bulalas niya nang tuluyang makalapit kami ni Dad sa gawi nila. Pansin ko ang pag-ikot ng tingin ni Lucas at Nildy sa gawi namin ni Dad na kapwa-abala kanina sa pag-uusap, habang ang daddy naman niya ay kaagad na tumayo nang makita kami. Apologize for being late, Attorney Sandoval, seryosong sabi ni Dad saka nakipagkamay sa ginang nakaharap, na sinundan naman kaagad ni Doc Lucio, na sa mga oras na ito ay ramdam ko ang pagsulyap sa akin. Hindi pa rin nagbabago at kagaya pa rin noon, mukhang manyak pa rin hanggang ngayon.
Pamilya talaga sila ng mga mapagpanggap. Good evening, EJV, formal na bati ng mag-asawa kay Dad. It's our pleasure to finally meet you. Thank you for accepting our invitation, Attorney Amanda said as she laid her gaze on me. Good evening Lucas Sandoval, may diin sa boses na sabi ni Dad nang agawin ang atensyon ni Lucas. Napansin ko ang kawalan niya ng interes sa sinabi ni Dad, kaya naman ako na ang umabot sa kamay ni Lucas para makipag-shake hands. Oh, the beach is sterile, Marteng sabi ni Nikki sa mahinang boses na hindi nakatakas sa pandinig ko, sino kaya ang beach sa aming dalawa na halos ayaw yatang mahiwalay ng katawan kay Lucas. Who is the beach are you talking about, Ham? Nakangiti ko kunwaring tanong sa kanya. Good evening Mr. and Mrs. Sandoval. It's been 5 years, hindi ko akalaing makikita ko ulit kayo, sambit ko na may hilaw ng ngiti sa mga labi ng ituon ng atensyon sa mag-asawang Sandoval. Good evening Hiha, alanganin niyang tugon sa akin. I think we should order our food. Talagang pumunta ka rito Erem na kasama ang lalaki mo. Hindi na ituloy ni Attorney Amanda ang sasabihin sana dahil sa sinabi ni Lucas. Gusto kong matawa sa paraan ng pagkakasabi niya pero minabuti kong huwag pansinin ang nasabi niya. Bagkus ay naupo ako sa upuan na hinayla ni Dad para sa akin saka nagtaas ng tingin sa kanya habang nakangiti. Wala akong komento tungkol sa babaeng kasama mo, I said while looking to Nikki from head to toe, bagay maalam kong ikinainis nito dahil sa pamumulan ng tenga niya. We came here because you invited us for our company's partnership, pero mukhang iba yata ang pakay ninyo kay Blythe. Sarcastic na sabat bigla ni Dad. Pansin ko ang pagkadisgusto niya sa inaakto ng mga taong kaharap namin sa oras na ito. I think it's better if I will just cancel our partnership, mukhang may personal na issue ang CEO ng Sandoval Hotel kay Blythe. Inis na sabi muli ni Dad. I invited you and her because I want to confirm something at kumpirmado ngang sa matanda ako pinagpalit ni Erem, may pang-aasar sa boses na saad naman ni Lucas na ikinakulo ng dugo ko. Excuse me. Sabi ko sa inis na boses. Planado nga ni Lucas ang dinner na ito at hindi na ako magtataka kung ang pakay niya talaga ay ang mapahiya pa ako lalo sa mga tao. Sa VIP table kami nakapwesto kung saan malayo sa iba pero pansin ko ang tingin ng ibang kumakain sa lamesa namin. Marahil ay ramdam ang tensyon na namumuo sa pagitan namin. Wala ka bang kahihiyan, Erem? May isyu na kumakalat patungkol sa iyo tapos nagawa mo pang isama ang lalaki mo. Sabat ni Nikki. EJV, are you not ashamed being with her? You're a well-established man then you let this bitch taint your reputation. Usual naman ni Attorney Amanda sa marteng tono sabay simsim sa wine niya. Why would I be ashamed? She's a good woman with integrity. Isa pa, she's the only woman I want to take care of my wealth, puno ng pagmamalaking sabi ko Dad. She's my wife so how can she do that? Pasiga na sabi ni Lucas sabay hampas sa lamesa dahilan para gumawa iyon ng ingay. Dahil sa sinabi niyang iyon ay nagkatinginan kami ni Dad, tingin na alam kong naghihintay slaye sa mga sasahihin ko. Sumimsam muna ako sa wine ko pagtapos ay nagangat ng tingin kay Lucas. I am not your wife, Lucas. Hindi mo ako asawa, may diin kong sabi habang hindi pinuputol ang tingin sa kanya. Kasal ka sa akin kaya asawa kito. I was never your wife, Lucas. Our marriage is fake. I was never your wife, Lucas. Our marriage is fake. I said while directly looking into his eyes at kita ko na mas lalong nangunot ang noo niya dahil sa mga binitawan kong salita. You're lying Erem, you're lying. Galit na sigaw ni Lucas habang masama ang tingin sa aming dalawa ni Dad. Hindi nakawala sa paningin ko ang gulat na reaksyon nila lalo na ang mami niya na mukhang may ideya na sa mga pwede kong sabihin. But I don't care. Sasabihin ko ang gusto kong sabihin. Inumpisahan nila. Pues, tatapusin ko. I turned my gaze to Attorney Amanda who looked so nervous. Why don't you ask your own mother, Lucas? Bakit hindi mo sa kanya itanong mismo kung nagsisinungaling ba ako? I said while looking at Attorney Amanda na bakas ang kaba sa mga mata. Attorney Amanda, bakit hindi ikaw mismo ang magsabi sa anak mo na totoo ang sinasabi ko? Na peke ang kasal namin at palabas lang lahat ng leon para sa kapakanan niya.
Why don't you tell him na ginawa mong kontrolin at sirain ang buhay ko para sa patapon na buhay ng nag-iisa mong anak? Watch your words, Aram. Galit na sabat ng daddy ni Lucas. Kaya naman bumaling ako sa kanya na may masamang tingin. O kinakabahan po ba kayo sa mga sasahihin ko, Dok? Kinakabahan ka bang masabi ko kung paano mo ako muntik ng pagsamantalahan noon sa mansion ninyo? Natatakot kayong malaman ng asawa at anak mo na pinagnasaan mo ako dahil bata ako noong mga panahon na iyon. What the heck are you talking about, Aram? Galit na sigaw muli ni Lucas. Masyado kang feeling girl, Aram. Stop it. Nakahihiyakal kumabit ka na nga sa isang matanda tapos gumagawa ka pa ng eksena ngayon. Have some class and decency, girl. Marteng sabat naman ni Nikki na ikinatawa ko lang. Well, tell that to yourself Nikki dahil sa ating dalawa, ikaw ang walang class. Mapang insulto kung tugon sa ka siya inirapan lang. How dare you? Tugon niya pabalik at akmang tatayo sana para sampilan ako pero pinigilan siya ni Dad. Slap Blythe and I will make your life like hell. Puno ng galit na sambit niya sabay simsim sa wine niya. Attorney, hanggang ngayon ba ay walang alam si Lucas sa mga ginawa mo? Bilang ko sa ginang na hanggang ngayon ay hindi nawawala ang tensyon sa mga mata, may sakit ka na nga at lahat, marami ka pa ring sekreto. Hindi kaya kinakarma ka na. Nakangisi kong sabi. Halos dinag ko na ang tibok ng puso niya. Well, Luca, naputol ang sinasabi ko nang magsalita si Attorney Amanda. Aram, don't you dare tell him, may pagbabanta sa boses nitong Saad. You're hiding something from me Mom. Luca said while looking so confused to her mother. Of course yes, she's hiding something from you. Putol ko sasabihin sana ni Attorney Amanda, stop hiding your secrets, Attorney Amanda. 5 taon akong nawala at akala ko malalaman niya na ang lahat, pero hindi pa rin pala so let me tell him everything. Hinarap ko si Lucas. Your mother forced me to marry you, Lucas. She forced me. Tanda mo noong pumutok ang issue tungkol sa iyo at ang skandal mo. Pinuntahan niya ako sa university para takutin at pagbantaan dahil gusto niyang akuan ko lahat ng pagkakamali tungkol sa skandal mo at palabasan sa media na may relasyon tayo. Ako naman si tanga sumunod at ginawa ang sinabi niya, pagsisimula ko. Dahil gusto mo rin talagang maging salayo si Lucas kasi may gusto ka sa kanya, Marteng sabat na naman ni Nikki. Maaring gusto ko siya noon pero hindi ko pinangarap na maging sa akin siya sa ganoong paraan. Tugon ko. You have your own mind to decide, Aram. Bakit ka pumayag? Stop blaming my mother dahil ginusto mo rin ang lahat. Pagsali naman ni Lucas ng may galit na tono ng boses niya. Maaring ginusto ko ang lahat pero hindi Lucas hindi. Binayaran niya si Mama ng malaking halaga para kung sakaling tumanggi ako ay may pang-blackmail siya sa akin at sa nanay ko. I don't have any choice but to agree dahil wala akong kawalas sa mga gusto ng mami mo kasi ayaw kong makulong ang mama ko. Pagpapatuloy ko. Pumayag akong gawin lahat ng gusto niya para sa ikalilinis ng pangalan mo. Pumayag ako sa kasal na gusto niya na sana ay hindi ko dapat ginawa dahil naging isang bangungot at kalbaryo ang buhay ko simula nang ikasal ako sa iyo. Sanggal ko, Doc Lucio, alam mo ba kung bakit binayaran ni Attorney Amanda ang mama ko ng 2 milyon? Bilang nasabi ko sa daddy ni Lucas na walang kibong nakikinig lang sa mga sinasabi ko, because your wife is your brother's mistress. Bakas ang gulat sa mukha ng mga Sandoval. So hindi nyo rin pala nalaman ang iba niya pang dahilan kung bakit binayaran ng malaking halaga ang nanay ko. Attorney, ako ang nahihiya sa proksiyon mo. Napakarami mong sekreto. Tinawanan ko siya ng may pang-iinsulto. Binayaran niya ang mama ko dahil siya ang totoong kabit ng kapatid mo, Doc. Bukod sa pagpapakasal ko kay Lucas, 2 milyon ang binigay niya, kasi gusto niyang lumayo ang nanay ko para wala siyang kaati sa atensyon ng kapatid mo, pasigaw kong sabi para marami ang makarinig. Isang malakas na sampal ang sinalubong ko mula kay Attorney Amanda matapos kong sabihin iyon. Bakas na bakas sa mukha niya ang sobrang galit pero wala akong pakialam. How dare you? Dinuro niya ako pero hindi ako nagpatinag. How dare you too, Attorney? How dare you para iparade ang bar na tinayo ni Mama at ay pakulong siya? How dare you para ipapatay siya nang malaman mong tinutulungan siya ng tito ni Lucas?
Bakit mo pinapatay sa loob ng kulungan ang mama ko? Pasigaw na sambit ko sa kanya habang dinuduro siya pabalik. Nag-umpisa ng mag-init ang bawat sulok ng mata ko dahil naalala ko ang lahat ng sinapit ng nanay ko dahil sa kasakiman nila. Amanda, what did you do? Biglang tanong ni Doc Lucio. I can't believe you, Mom. Si Lucas sabay sapo ng dalawang palad sa mukha. Hindi ninyo alam kung gaano kasakit sa akin noong malaman ko na patay na ang mama ko, pero wala nang masasakit pa sa nararamdaman ko nang malaman ko na kayo mismo ang gumawa noon sa kanya. Tanggap ko ng diniktahan at kinontrol ninyo ang buhay ko noon, pinagkaaitan niyo ako ng kalayaan at pagkakataon sa buhay, pero ang hindi ayos sa akin ay iyong malaman ang katotohanan na nasira ang buhay namin ni Mama nang dahil sa mga taong katulad ninyo. Pinagkaaitan ninyo ako ng pagkakataon na makasama siya dahil sa mga kasakiman ninyo. Hindi ko na nakontrol ang emosyon ko. Bigla kong binalingan si Lucas. At ikaw Lucas, sobrang sising-sisi ako na ginusto at minahal pa kita. Sana hindi na lang kita nakilala, baka hanggang ngayon ay buhay ang mama ko. Kung tutuusin ay pwedeng-pwede kitang kasuhan at aipakulong, Attorney Amanda. Dahil bukod sa may ebidensya ako, siguradong mawawalan ka ng lisensya bilang abogado. Pero huwag na lang dahil sure naman ako na ngayon palang nag-uumpisa ka ng makarma. Senggal ko, hindi kayo mga tao kung tutuusin lalo ka na, Attorney. I used to admire you before, pero mali pala ako ng hinangaan na taol basura ang pagkataong mayroon ka. Basura kayong lahat, sigaw ko sabay duro sa kanila isa-isa. Mabilis kong pinahid ang mga luhang nakatakas sa mga mata ko matapos na sabihin iyon kay Lucas, dahil sa totoo lang, sa tuwing naaalala ko lahat ng nangyari ay hindi ko maiwasang masaktan at magsisi. Sobrang sakit na maalala na dahil sa kanila, muntik nang gumuho ang lahat ng pangarap ko. Na dahil kay Lucas, muntik ko nang makalimutang mahalin ang sarili ko. Pero minahal mo ako, Erem. Dinig kong sabi ni Lucas nang akmang tatalikuran ko na silang lahat. Nakatatakot at nakapapagod kang mahalin, Lucas. Sana hindi ko na nga lang naramdaman yung pesteng pagmamahal na iyon. Naduraj at nasira ako nang dahil doon. Umiling ako. Ngayon na alam ninyo na ang lahat, magsama-sama kayo tutal ay pare-pareho kayong basura ng magulang mo, sabi ko sa kasila tinalikurang lahat. Let's go Dad, pag-anyaya ko ulit kay Daddy na prente lang na nakaupo na tila nanunood ng isang komprontasyon sa isang palabas. Alam kong narinig nila ang naging pagtawag ko kay Dad ng Daddy, na sinadya ko talagang ay parinig, pero hindi ko na sila nilingan pang muli. Mommy. Napalingon ako nang mabilis nang marinig ang boses ng anak kong tinawag ako at ganoon na lang ang panlalaki ng mata ko nang makitang papalapit siya sa gawin namin kung saan nakatayo at nakatingin sa kanya sila Lucas. Napatingin ako kay Dad para sana humingi ng saklolo pero mukhang wala siyang balak na tumayo mula sa kinauupuan. Mommy nandito ka lang pala. Hello Grandpa, tapos na po ba ang dinner meeting? Let's go home na po kasi I'm sleepy na talaga. Nagpapakyut na sabi ni Chana habang nakayakap sa bewang ko. Chanel, dinig kong sigaw naman ng humahanggos na si Farah. I'm sorry ma'am, tinakasan ako gusto kasing maglibot at hanapin kayo ni Sir. Sinabi kong hindi pwede pero natakasan pa rin ako Paliwanag niya sa akin. Pansin ko ang tingin nilang lahat sa anak ko, lalo na si Lucas na tila sinusuri si Chana gamit ang tingin. Chana, let's go na anak. Uwi na tayo, sabi ko sa anak at sakaslaya binuhat para hindi na matingnan pa ni Lucas. Hello everyone, sorry po sa istorbo. My name is Luciana Adriel Valderrama Sandoval, I am 4 years old po, masayang sabi ng anak ko na tila inosente sa tingin ng mga taong nakatingin sa kanya sa mga oras na ito. She's a Sando. No, let's go, Dad. Putol ko sa sasabihin ni Lucas saka muling inaya si Dad na ngayon ay nakatayo at nakaalalay na sa akin dahil cargo ko si Chana. Dad, so he is your father. Naguguluhang sabi ni Nikki habang papalit-palit ang tingin sa amin, Lucas, that baby girl is like a girl version of you, dinig kong dugtong pa ni Nikki. Mommy, baba po please, nakikiusap na sabi ni Chana kaya naman binaba ko siya kahit nalabag sa loob ko. Mommy. Pagtawag niyang muli sa akin habang nakatuon ang tingin sa isang direksyon, Mommy, Daddy ko po ba yung ka-meeting mo? Basag na boses niyang tanong hudyat na nolyak na siya. Kaya naman tinahak ng mga mata ko ang kung anumang tinitingnan niya at kaagad na nagsalubong ang tingin naming dalawa ni Lucas.
Alam niya na po ba, Mommy? Tanong na namang muli ni Clana habang hawak ang kamay ko. Not yet, baby. Sama ka muna kay Ate Farah, I will talk to him first tapos ipakikilala kita sa kanya, okay? Umiiyak ko nang sabi dahil naging sunod-sunod ang pag-agos ng luha ng anak. Can I hug him before I go, Mommy? Tanong ng anak ko na tila nakikiusap sa akin. Hindi ko tuloy na pagilang mapaiyak. Sobrang sabik siya na makilala ang ama, kaya sobrang sakit para sa akin na makitang umiiyak siya dahil sa mga oras na ito ay nakita niya na ang ama kahit na hindi pa siya kilala nito. Mommy, please. Pag-ulit niya sa nakikiusap na boses. Go on, my princess. Grandpa is here. Si Dad na ang sumagot para sa akin kaya naman mabilis na tumakbo si Clana kung saan nakatayo si Lucas. Can I hug you po? Dinig kong tanong niya sa ama. Hindi agad sumagot si Lucas, bagkus ay tumingin muna sa akin, kaya tumango ako bilang pagsang-ayon sa gusto ng anak ko. Niyakap siya ni Chana sa leeg nang magpantay ang tingin nila mag-ama. Tila dinudurog ang puso ko sa nakikita kaya sinenyasan ko si Farah na akayin na palabas si Chana. Sana po tanggap mo ako kapag sinabi na ni Mommy kung sino ako. Bye-bye Paul, kamakaway pang sabi ni Chana bago tuluyang sumama kay Farah. May luha sa mga mata ang anak ko pero kita ko ang pagkatuwa niya. Marahil ay nakita at nayakap niya na ang amang matagal nang gustong makita. Is she mine, Aram? Malungkot na tanong ni Lucas, and this old man is my father, Lucas. He's not my sugar daddy dahil Sly ang amang matagal ko nang pinangarap na makita at makilala. And Clana, yes Lucas, she's your daughter. But how? Malungkot at tila naguguluhan niyang tanong. I convinced her doctor to inform you that the baby didn't survive because I want my daughter to have her reason to leave you. I can sue all of you. From forcing her to marry you, pati ang pagpapatay sa mama niya at ang pagpapakalat ng isyu tungkol sa kanya at sa akin. So better be ready. Let's go, sweetie. Galit at seryosong sabi ni Dad bago tuluyang nagmarcha palabas ng restaurant. Aram, dinig kong habol na tanong ni Lucas sa akin nang sundan ko si Dad palabas ng restaurant. Mabilis ko siyang nilingon at sakto namang nagtagpo ang tingin naming dalawa, at kita ko ang halo-halong emosyon sa mga mata niya. Dagdag, can you introduce me to her? Yutal niyang tanong sa malungkot na boses. Huminga muna ako ng malalim at tinanaw si Dad sa exit ng restaurant na naghihintay sa akin. Ngumiti siya sa akin bago tumango. Marahil ay hinayaan na niya akong magdesisyon tungkol sa tanong ni Lucas na narinig niya. Yes I can, but I have my conditions.